ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:31 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pabuhay sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga panaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayong nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Dili sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas Iloilo Morning Program na. Adlaw na kita sa Lunes, katapusan ng adlaw sa bulan sa Hunyo 30 tuig 2025. Masanaaw ang kalangitan naton sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Fine weather. May klase, may opisina. May traffic of course sa aton sininga kalsada. Sa mga kauturan tanga may mga kaladtuan, mas mayo turo temprano kamo. Para nga hindi bla matamaan kamo sang init kay pagkahapon kasi hindi tampaktan. Sige ang pag-ulan, pagtupa sang ulan, pagpanaguhob, dulom-dulom sa aton nga langit. Aton talalupang doon nga mga balita, subong nga adlaw ginalauman, pagpungko sa pwesto ang aton siniyabag kong mga elect nga mga officials. Sa nagligad nga Biyernes diri sa may Iloilo City Government, formal na nga nagsumpa ang aton sining bag-ong alkalde sa Iloilo City, Mayor Raisa Treñas. Kung hindi kita magsala, subong nga aga matambong si Mayora, our first Kami malipay. woman mayor, city mayor sang syudad sang Iloilo. Ma-attend sa flag ceremony nga ginapatigayon subong iyang aga sa atubang sang City Hall. Ready na ang tanan ha, ang aton sini nga mga elected officials after nga sila ang formally nga nakasumpa sa pwesto sa nagdigad nga Biyernes diri iya sa may syudad sang Iloilo. Nagmayara sing misa nga hiwaton sa City Mayor's Office sa unang adlaw sa pagpungko sang alkalde. Actually, officially, sa konstitusyon naton noon of June 30 ina ang transition. So si Mayor Jerry Treñas, outgoing mayor, officially leave sa iya siniyang opisina subong nga udto kag pagkatalusan sa iya bata. Si Mayor Inday Raisa Treñas. Istoryahan man naton karon ginaduso nga piso nga saka sa plete sa aton sinidi pasahero nga jeep baw. Saka na lang gid tananaw. Tanaw naton ng status sini kay daw sa impormasyon nga aton nga nakuha sa pila ka mga transport co-op kag mga jeepney operators nga daw may posibilidad nga ini ang ipatuman sa bulan sang Hulyo. Kung si saon naton ini kung ano ang rason kiti sa nagdigad nga semana. Grabe ang ang saka sa presyo sang produktong petrolyo. Di kung may mga gapatughong kamo, makon mo nga 4 pesos, tubtob 5 ka pesos ang ginsaka sang pila naton ka mga oil products.
Baloon na karon kung saan o implement kag anong status ini kay basi kibuton lang kita. G.I. Si Tutok Pero bago ina kuhaon nato nanay ang aton siniya nga lakat sang panahon sa pag-asay baloon tanong status sa aton nga tiyempo. At kung may bagyo kita nga pala abuton. Yari na sa aton sininga linya, aton siniya nga pag-asa weather forecaster Sir John Baron na kung magkatag sa aton sa pinakaulihi nga lakat sang panahon. Sir John, good morning. Sir, good morning. Dahil sa ating mga kalamati, latest update na doon sa adlaw sa Monday, 12/30, 2025. Dito na latest nga update, may ilang may purpose mo, low pressure area, and kaya na lang sa alas 3 ng aga. Kami na sa ngayon, 1,230 kilometers east of Central Luzon. Manigman ang Central na mag-develop sa isang kabagyo. And i-expect natin possible kasi mag-sapa na siya no, mag-recurve ang iya kadalagan. So, medyo manigman ang Central na may direkta na epekto siya sa aton. However, ang southeast monsoon nagkatarayon nga nag-epekto sa may Visayas, Mindanao, Central Luzon, and Southern Luzon. Sunod na natin nga tema dali sa aton sa Western Visayas, expect natin ang magalugong nga kalangitan, especially no karon sa hapon. May mga dala na siya nga chance sa nga scattered rains and thunderstorms, dalahin siya sa southwest monsoon. Ang hangin natin dali sa Western Visayas, may natutunan natin sa direksyon na pagkatan natin dyan, pagkatan nga muli ang nagadala sa mapanay tutulog sa sarangan ng mga tulog sa aton kanagatan. Morning temperature natin, 25 to 30 degrees Celsius ang adlaw. Nag-block 5:31 kinalasang aga, magatunod din ay 6:16 karon sa hapon. Ang latest weather update. Ako si John Baron, stay tuned sa mga latest weather updates natin. And as always, stay safe out there. Sir John, daw malayo sa posibilidad ka mangin bagyo ining LPA naton sa imo sininga na mention. Yes sir, based aton nga latest nga data, susubong low chance siya no mag-develop sa isang bagyo. Madamong salamat Sir John Baron sa tayo maginatag mo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sir, thank you and good morning. Patihan Sir John Baron nagikan sa pag-asa, may low pressure area nga nasiplatan kung dito magsala east sang Luzon. Sa babaw-babaw gawas ang aton sininga Philippine Area of Responsibility pero dumalayo tsansa niya nga magbagyo kiti adto to sa babaw. Banlaban magwa na siya in the coming days. Si Tutok Pero ang aton sini magalumon nga tiyempo, magapabilin kiti kitaan mo subong gulpihon galang gawa pero ti kainit kun udto magkahapon sus grabing pag-itom sang panganod. Kabay pa ma-convert ini into additional water supply sa aton sinipila ka mga mangunguma kag mga talamnan nila nga kinahanglan gid bisan nga mas nagatupa sa ang ulan subong kag rainy season kita pero do santo sa mga reaksyon sa aton siniya nga mga farmers especially malayo sa mga irigasyon kato kulang gid not enough gid ang supply sang tubig nga makabulig palambo sa ila sini nga mga pananom especially sa humay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:39 sa aga. Igugma kong tagit sang ay. Mamusisa kita dugay-dugay sa aton siniyang pila ka mga transport sector. Agod hibaloon ang status ang sining ginaduso nga increase sa saka sa o konseptitihan naton diri sa may syudad sang Iloilo sa aton siniyang mga public utility jeepneys. Sa imo pang lakas Dugay makaupo daton si Sir Boyet Parcon. kayong matapog ang imong nasupat malako sila na ang dugan ko inday kay gali na yeah. Subong nga mga tinion ay yari sa aton sininga linya, presidente sang Western Visayas Transport Cooperative Sir Raimundo Boyet Parcon. Bago sisa kita sa sining status nga proposed implementation sang fare increase. Ano ang status sinisubong kag may posibilidad iniblang nga mapatuman
Yari sa aton linya si Sir Boyet Marcon, presidente sa WVTC. Sir Boyet, good morning and welcome sa aton programa sa Iloilo Morning. Nila, may mga kasi mga programa no, nga Iloilo Morning. Damog sa mga nagapamangkot, sir, no, kay after nagligad nga semana nagwa ining mga impormasyon nga mayara sa igapatuman nga fare hike. Anong status ini Sir Boyet? Nila, sakto na, no, kay naging namin kita sa LTFRB sa nga Webes, kag siling ni sa nga LTFRB, why medyo proposal pa lang inaanel, kay ini wala pa na-approve sa NIDA, no? Kag sini, no, na natulad na itong gani, nga kung saan na ma-approve, no, kay sa part naton sa transport, doon ako ang saka sa ngipin simana, no? Bali, sobra ni mga pisos din ang saka, no? Kag basi subong, buwas sa Martes, basi may pagsaka pa naman liwat, no? Amo na nila nga tiginula-tulad nato nila, kahit suno sa LTFRB, proposal pa nila no, sa DOTR, kahit wala pa na nila ko na approve sa NIDA. Amo na nila nga subong, ang status na itong subong, medyo standby na tanay, iway pa man, wala pa siyang approval, halin sa LTFRB kasi sa DOTR. So ining petition, Sir Boyet, sa central office ini, o kung diri gin-submit sa aton siniyang region? Nila, ang petition sina, last year pa na, no, ang petition ngayon na, iyay na isang piston, so andito sa national, no, petition nila, sa pang-isang 2 kapisos, no, sa 5 kapisos, o galing why pa na approve sa nagligad, hindi na pagmubo ang aton edition, no. Pero sa subong, taon natin man, kay subong basi amoy na ang file nga petition sa una, kagagin approve nilang piso, no. Pero why pa ta, video, why pa ta siya nakakuhan din, kaya wala pa rin na, no? Wala pa siya approval. Alin sa Central Office, kagagin sa NIDA. As of now, Sir Boyet, pila gid gani ang aton nga official affair sa regular naton, kag sa aton nga mga estudyante, kay balanta subong nagbalik klase na mo, no? Sa aton sini nga mga commuters, pila gid ang aton subong gani nga plite? Ang atong subong nila, ang atong subong first 4 kilometers na ito is 15 pesos sa atong modern jeep, no? Kag sa atong traditional is 13 pesos. Ang atong dila nga estudyante, ang atong dila nga senior citizen at PWD is 20% din na, no? Ang discount nila nila, no? Ang mga estudyante, no? Kag tiamoy na kung ma-approve in piso, madagan na yun sa 16 pesos ang atong first 4 kilometers, no? Sa modern jet. Kaya sa atong traditional is 14 pesos, no? Kung matigayon nila, no? Plus ang atong succeeding, sa atong traditional is 150, ang atong sinibay nga modern jet is 2 peso, daw to 80 na, no? Ang succeeding, pero naran off na ito na sa 2 peso, So kung ang petition is 2 pesos, no, dito sa may central office, gina-hearing ina, kag depende ina sa resulta sa aton nga hearing kung pilang i-grant kay mayara isang 1 peso or 150. Masiling naton, Sir Boyet, nga kisa ang proposed fare hike pwede nga mangin manubo mandira, no? Hindi nga 2 ka peso, 150 or piso ang i-approve sang LTFRB. Sila nang ga-determine na, Sir Boyet. Correct ka na, no? Natural kung mag-file kita ka petition, advance na, no? Gina-adjust na sa depende sa DOTR kung mapasaro nila ang petition naton or sila ma-decide, no? Periode sa nagligad, ang petition ditong piston, ang in-approve niya, so no, sa atong namandan man is 1 piso, no? Sa subong, no? Pero wala pa na. Medyo why pa tayo, no? Tulad ng indikasyon na anil, hindi wala pa na si approval na to, no? Hindi naman ko taton si LTFRB, na wala pa, gina-hearing pa na, gina-approve na sa NIDA, no? Kung tuwid man, nga nagkapasari ng piso, no? Sa NIDA, no? Kaya ang NIDA mo nang nag-determine na kung i-approve nila ang petition sa mga transport group yan. Tapos may sing daw gin-anunsyo ang aton nga DOTR sa nagligad na may budget na for fuel subsidy sa aton sini nga mga jeepney drivers. Ano ang update sini subong Sir Boyet sa inyo sini nga pagpakigangot sa LTFRB? Sakto na nila, kay ang sa 2024 nga budget na release na subong, no? Sa DOTR, no? Ang ibang gani nakuha nga ganyan sa aton nga mga operator man, kasi na ton,
Pero ang budget nga 2025 niya, bali next year pang ang amalupa, no? Wala tuloy kita next year. Pero ang 2024, na-release na nila ang mga fuel subsidy na itong mga drivers, no? Aba? So sangsan ogid ang sangsan ogid na season ini siya na release kag nabaton sa aton ng mga drivers. Sir Boyet. Subong nila nga June, no? June nang release kita, no? Sang ilang subsidy, no? Fuel subsidy, no? Kag ang masi next year naman na ini nga 2,000 budget nga 2025. Pila ang nabaton sa aton sini nga mga drivers sa Boyet? Kay nuwi nga ini siya is a fuel subsidy. Paano ini siya gina-make sure naton nga aton mga drivers hindi nila ni pag gamiton sa iba nabi nga bagay ining ilan na baton pila ini ang amount Sir Boyet? So sa ato nga balangit ang sa accounting releasing why sa aton no 5 daw or 6.5 no more or less nga mo sila no ang fuel subsidy kag ti ina nel iyay na sang driver kasi nga inatag naton kay ti ang pundo sa pangalan ni WBTC kung membro ka ni WBTC kag kung consolidated ka si WBTC nang ginarisa no sa bangko no kag kita ang ginawidyo nato ina pagkato sa aton nga accounting kag i-release ya dira sa aton opisina no sa opisina nato i-release na fuel subsidy Kaysa ang una tandaan ta may pasada card pa na nga daw ATM type no sa subong amo man inagyapon or naglain ng sistema Sir Boyet? Lain na nila, kay sa ngalan na ko, ang tanan ng mga units, no? Traditional naman, or modern jeep ka, isa pangalan na ko, is WBTC na. Pero ang mga plate number nila nil, kag consolidated ka, after sa aton opisina, no? Sa aton accounting, no? Amo na nga, dira ginarelease, kay kung dira sa aton nil, makatilaw niyo si driver, kay bilog ng kagnaton sa ila, kaya lain sa una sa pangalan ni operator, ang card, medyo hindi niya katilaw si driver kay ti sa ngalan operator ang card, no? Pero sa subong kay ti diri ang relation sa aton diri ginakuha ng fuel subsidy sa atong opisina nan. Lastly, Sir Boyet, sa nagdigad nga June 16 nag-open na gid ang klase sa public school. Sa subong kumusta ang inyo siniyang mga units to accommodate sang kadamuon sa mga pasahero naton? Paano ninyo ini na-manage ang inyong mga units Sir Boyet? Nga hindi bla mag-cause ang damo stranded passengers kita, especially kung busy hours gid no sa nadlaw Sir Boyet. Sakto na yan, kahit ang mandi na to na preparado din na to ang mandi no kay mandi na damo sa pasahero nga alin sa probinsya na bilid kong long weekend no. Kahit labi ka mga estudyante, mga tanan nga mga graduate sa city, preparahan din natin yung mandi lunes nga daw no. Pagka Friday nil, pinapreparahan natin na pagpapalauli nila no, sa probinsya, pinapreparahan natin na no, ang aton ng mga units is full in 100% na biyahe no. Sa amo ng mga ora, ang mga inaglaw no. Kaga nil, ang aton ng mga unit, kung weekend inanil, ina-check up na sila 50% to 50% ang mauntat biyahe, check up nila sa aton motor pool, schedule na. Pagka Domingo nil, isa 50% man ang biyahe no. Check up mo ang nagbiyahe no. Kag Monday, tanan nga ito ngayon, running condition na luwas lang kung may guba nga maduay-dugayan, pero kung mga minimal mo lang nga guba niyan, ang sida, 100% na kung biyahe kung lumis siya. No? Ako na niyan, kaysa nagigat nga last week, no? Nag-75% kita, ito isang tungod na dako ang saka sa diesel na ton, kag natural, win-win na to, na itong volume sa itong mga units, kay titirbi kita sa pasahero no bisa ang aton nga mga bus siya sa abot sa kadlaw hindi katakas ang ilang nga diesel ang ilang nga aton nga driver ng silduhan naton ang aton silduhan sa konduktor naton maintenance amo na nga sa last week Martes hasta Webes nag 75% kita nil ang nagbiyahe no tungkol naton ang iban para man nga hindi kita mapirdi sa diesel na to no una kay kung 100% ta ton pirdi kita sa diesel plus ang aton pa nga salary sa aton nga mga driver kag konduktor mapirdi gid si ang co-op na to naman na nil nga asubyon na namon every nga do prescribe nga may sa kaay sa diesel na ton meetingan din namon nila kag na pungkuan para man to lumimo namon para man
nga ma-minimize ang gasto namon sa hindi sa mga perde nel. Sa nagdigad sir ang aton nga ICT team no nagpatigayon sang anti-colorum operation against tricycle, especially kung gabi. Naga-call sila sa commitment sa mga kooperatiba nga mag-deploy sang ang jeep especially sa kagabihon. Sa inyo bahin sir, may mga commitments kamo para mapasiguro may masakyan mga pasahero kung kagabihon, may units kamo nga nagabiyahe? Sakto na nil, aton nga unit sila dati sa tagbak na to, no? Ang tagbak na to, may nagagawa na kung aga is 7 o 8 o'clock, no? Hasta na sila sa 10 o 11 o'clock sa gabi, no? Aton nga unit nga nagakulaw, no? Alam mo, nalaga sa aton mga driver na rin is ang incentive, no? Maglapaw sa kuta mo, dako yung mga incentive is 25% ka driver, is 15% ay pao, no? Ang una, sa mga diri sa aton nga mohon hasta kita 9 o'clock na dati ang taga-probinsya niyan hasta sila 8 o'clock 8:30 kung na siya nagabiyahe yung mga taga-province depende niyan sa biyahe sa aton nga province no pero sa city proper niyan naton yan ara na ang aton nga mga resipio ara na ang aton nga mga traditional jeep naton kung sasakyan na yan damo sa sasakyan no ano sa tricycle kay ang tricycle niya kapag nulod-sulod ng enel kundihin ng mga eskina, kundihin ng mga kuwan, nga bata sa mga raya, no? Ang una na may damo tricycle, pero sa part na ito nyo dani, sakto na yun, ka PSP mo, nga panakpo nila, kahit hindi na, tawag na ito nga tama ka delikado na sa mga wala restro, no? Wala restro, wala insurance, wala, tawag na ito, wala lisensyang driver, ang walang tama ka delikado, kaya kadamo mo gaganingil, ng mga tricycle na to, nga legal na sila, no? May mga risto, may mga franchise. Namun na nila nga atin, pasama kita sa PST mo, kaya sa magpula-pula ulit na to, ang mo sa pasiro pa, no? Pero dapat tutukan nila, kaya kadamo niya po, nung ang nagabiyahe ang mga tricycle, na kulurong ka wala siyang franchise. No? Isang dili ganyan sa mulong area, no? Mulo, araw, kadamo sa nagabiyahe, no? Ng mga e-bike, ang e-bike, delikado na. No, kaya wala i-registro, no? Ang pinaka-delikado rin na kung ang driver nel, is mataon pa, wala man license. Ang isa ka-delikado mo yung balato sa mga pasayro, wala to latal yung jeep na to kasi jeep yung illegal ina, may registro, may insurance, may franchise ina, kada safety ka mo dira, no? Kung dira mo siya sa itong mga jeep, pag sa tricycle, tama dito delikado, kanya tabo na sa una nel, minunduan siyang private ang tricycle, may no dako itong damage no sa mga pasahero nato na wala isa ka delikado nga aspeto nga hindi sila masakay sa mga kuluro mga tricycle finally ang imo kay sini nga mensahe Sir Boyet sa aton sini nga mga commuters kag sa aton sini mga drivers man sa inyo sa WBTC imo sini nga mensahe sa aton mga tagpalamati sa tanan nga mga drivers naton na binigid sa modern jeep traditional hulatan nyo lang nung KPR sakto ng bala naton na basi yung na sa nga DOTR ang piso na ito basi rin expect na piso no sa itong namalan so mga July approve nila ang 1 piso nga haka no muna nila natin sa tanan ng pasayro palihog lang kung may mga ara ka mo may counter na mga arrogante nga mga konduktor naton driver uros-uros kaya tigil ka mo nito naton subong ang mga driver naton ng pasiminar na pension niyan sa LTO sa LTO no kagaton pa og seminar nga sila may lisensya sila palib lang report sa atong opisina kay ang aton nga number personal mismo ang number sa subong kung ini nga ginahatag naton sa mga kumulo nato no kay kung may mga problema national ganda unit kaga sa tanan nga mga pasahero nga sa tricycle palihog pilihan yung tricycle nga may mga franchise may mga registro may mga license ang driver no kay isipti ka mo, in kaso ano lima ng matabo, may sukton ka mo sa tanan mga basyo. Lagi na sa tanan-tanan nga mga pulo sa sila Chililo, may waga sila tanan-tanan. Madamo ka salamat Sir Boyet sa imo sinitay maginhatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you and good morning. Thank you. Nabatian Sir Boyet Parcon sa Western Visayas Transport Cooperative may kang tanan sa sining mga impormasyon no mayara sa gigapatuman nga fare increase sa aton siniya di pasayro nga mga jeep pero wala pa man gid sang final date kung saan no ini ipatuman pangod nga ang central office
sang LTFRB amo ang mag-anunsyo sini pero ti may pending na tungadaan nga petition from Piston 2 pesos ang ila sinigin pangayo nga saka sa plitihan. Depende na sa hearing kag pag-evaluate sang LTFRB kung pila kay sila nang determine mo. Inday, Di nakibot daan ang tanan sa nagdigad nga ti daw kadako gidaw. 5 ka pesos gidayon. hindi Tanawon ta boss naman kay ti every Tuesday ining pagpatuman sang presyohanay sa produktong petrolyo kung masaka man siya kung magnubo. lakit sa Bantayan naton ina. Kaya bisan piso lang to pero sa budget sa aton mga sila lukis masakit-sakit man ina. Inday. Kaya ang good news nga ilan na nabaton sa mga drivers naton ang subsidy, fuel subsidy sa gobyerno para sa ila. Tinda ko nga buli kay diretso gina sa ila ya. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Radyo Pilipinas Iloilo ang iban pang mga balita, especially ang mga transisyon sa pagpungko sa aton nga bago nga mga opisyales. Bantayan no sa iban pa naton nga programa from the city to province kag tanan-tanan nga mga elected officials naton from national government ang magapungko subong iyang udto sa ila sinibag-o nga termino. God bless gid kabay pa nga ano gid kamo mangin sincero sa pagpanerbisyo sa aton sini iya nga mga pumuluyo. Good morning kay Arcel Sararanya nga nagatan-aw sa aton sini nga pagpangalaga. Nasuko O nagid lamang inyo alagad Janelle Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.